Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayat Pisces. This reading is for you sa second half ng December. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano ba ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Lagi nyo tatandaan na gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Hindi yun negative, it's a warning para you have an idea, no, kung ano mga bagay na dapat nyo pagkaingatan or need to change the decision making. Pero kung gusto nyo pa talaga na positive lang ang marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Kasi sinasabi ko talaga yung nakikita ko. Mag-ingat kayo when it comes sa hand. Yan, ang nakikita ko dito, maaring may mga maipit, masugatan, mahiwa, ano yun, na ganun, tuktok, ganyan. O kaya naman, kung ano man mangyari, ikaw or someone into your life. And syempre, nakikita ko rin na may taong hihingi sa'yo ng tulong or there's an assistance or may magpapaguide sa'yo. Pwedeng hihingi ng payo, ganyan. Or ikaw ito sa kanya, ha? Someone will gossip about all your secret. Medyo maging ano ka na lang, tahimik ka na lang kasi hindi mo masasabi na kahit close friend mo, ibibenta ka. Alam mo yun, maikikwento niya. Ibig sabihin may tao na malapit sa'yo. Maybe, ano, or sa hoping hindi ikaw yan. Pero may tao na malapit sa'yo na chinichismis ka, ganyan. Ay, kalalayo nga. Trouble accusation. Ingat ka na lang. Pwede rin ito sa trabaho, kapatid, kung magulang or anak, kung ano man yan, kung sino man ito yan. May mga pag-aakusa, no, ako nakikita sa inyo. Ayan, baka nito yung, kita mo naman si Taro to. Diba? Baka kung ano yung sinasabi niya na sa'yo, ganyan. Yan, may mga taong galit or ikaw galit. Yan, may mga sitwasyon na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, o maaaring hindi mo siya maintindihan or hindi kanya mauunawaan o maintindihan. Conflict also, no? Pag-aakusa ng mga bagay-bagay na pwedeng hindi rin totoo, ganyan. Or pwede ikaw yung mag-aakusa or siya yung mag-aakusa sa'yo. Vice versahin mo na lang. Maaaring iba sa inyo is may mga situation na maaaring magluluto or something. Pwede rin kasi siya sa parang celebration or thinking about something paglabas or kasi lalo na December ngayon, di ba? Or maybe the business, pwedeng ganun, thinking about food business o kaya is sa iba is mahilig talaga kayo kumain or magluluto sa iba or may tao na magpapadala sa'yo or magkikita-kita na may magluluto. Great passion. O baka iba sa inyo, this is your passion, ano, sa iba sa inyo. When it comes dito is, you're doing your passion, ginagawa mo yung the best mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero, mag-ingat ka na lang din kasi baka hindi ka nila maintindihan. May mga bagay na hindi kayo magkakaintindihan, hindi niya maintindihan yung mga pinagagawa mo, diba? Or ikaw, or siya ito sa'yo. And peace and harmony. Andito yung sitwasyon na syempre, alam ko naman na gusto mo naman talaga ng kapayapaan sa buhay mo at pagkakaisa. Maaring kung magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan, maaring maiintindihan mo siya or magkakaroon ng mga pagbabate. Pwede rin ito sa relasyon, with a great fashion. Sa nakikita ko dito, maaring handoon nyo magiging good term kayo when it comes to a relationship. Oo, may mga balakit na nagaganap o nangyayari, pero kahit papaano, nagiging okay din naman lahat. Pwede rin i-connect mo rin ito sa magulang, sa kapatid, sa anak. Basta in a relationship or kaibigan man yan. Dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito or pwedeng someone into your life. No? Pwedeng kung there's other third party, eto yun. Kasi titignan mo siya, nakarating siya dun sa nakaraan. Pwede rin itong tao na to is a third party relationship
from the past, pwedeng gano'n. Sa iba naman sa inyo is, pwedeng itong tao na to is yung chismosa na ito or yung tao na to is yung mag-aakusa sa'yo na, oh, ginawa mo yun eh. Di ba ikaw nagsabi nun? Ganito. Or maybe this is you. Or kung sino man itong kadiling na ito, no? Sa nakita ko. Pwede rin sa iba sa inyo is same-sex relationship. Pwede also this sa friend relationship sa iba sa inyo. Pay attention to your health. Uy, andito na yung sitwasyon. Okay. Okay lang na magtrabaho, okay lang na gawin mo yung gusto mong gawin, pero alagaan mo pa rin yung sarili mo. Kung masyadong hard yung sitwasyon mo or yung work mo, maaring nandito ka sa sitwasyon mo na kailangan mo magpahinga. Take a rest, recharge, or magbigay ka ng time sa sarili mo. It's time to rejuvenate yung mga nakikita ko dito sa iba. Lalo na kapag masyadong hard at kulang kayo sa tulog if ever. O kaya yung mga, syempre yung, lalo na ngayon, busy day, busy month, no? Maraming event na pwedeng maganap. Kaya, mag-ano ka pa rin sa mga iniinom, kinakain mo, ganyan. Kung pagod ka, pahinga ka pa rin, yun. O kaya doon ka sa point na mas magpipay attention ka to your health this second half. Ganyan. Iba dito ha, ibig sabihin, wag masyadong mamantika, ganyan, iwas-iwas ka sa mga mamantika or mga hindi nakaka-good na food sa iyo. Energy ni Pisces, second half. Okay. Energy niya. Okay. Okay. Okay, energy mo. Energy mo this second half. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang may aaralin ka or parang magre-research ka ng mga kung ano man yang i-research mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Pwede rin na sa iba sa inyo is you're in a social media, kaya nakikita ko gano'n. Yung iba gano'n, no? Yung iba, energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na maaari nga tulad ng sabi ko kanina, di ba? Is kulang sa tulog or pagising, kung hindi man kayo night shift, pagising-gising kayo or nagigising kayo ng maaga talaga by the 3 o'clock, ganyan, 1 o'clock, yan. Or kulang talaga sa, or pwede yung iba dito 11 or ano. Yun ang nakikita ko dito. Magtulog-tulog kayo. Yung energy mo rin, may mga pananakit ng ulo. Yan, there's a migraine. Maaring ganun sa iba. O kaya iba dito is may mga, pwede rin kasi is tired din kasi itong nakikita ko dito. Pwedeng pagod ka, ganyan, meron ka mga kadiling na magaganap. Yeah, may mga pag-uusap or may mga dealing, may mga partnership, collaboration na pwedeng maganap. Yun, may mga pag-iisip na ganon sa iba sa inyo. And then also, your energy, it's a negative kasi, no? Hoping hindi. When it comes sa go sa negative, and din yung, syempre, gastos, isa rin yun. Pero titignan pa rin natin yung money mo. Yan. Pag-iisip about related to a gastos, syempre, December ate. Oo nga naman. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yan, may mga depression, anxiety, stress, or you feeling burden actually sa iba sa inyo, hindi naman lahat. Yun ang nakikita ko. Mukhang iba dito magiging busy ata kayo. Anong parating sa kanya? Parating kay Pisces. Hindi bicha, aso ko nilo desyo. Parating. I-reverse nyo ha. Tataan nyo palagi. Hindi ko pinanggit ang pangalan nyo. Energy reading tayo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Pagod to. Sa tingin ko pagod to. Okay, parating sa iyo. Ibig sabihin, may lalaki. May lalaki na pwedeng magsinungaling sa iyo. Pwedeng mas bata ito sa iyo. Or basta lalaki siya. Or pwedeng ikaw ito sa kanya, magsinungaling ka. Or pwedeng may hindi siya sasabihin sa iyo, ganyan. Yun na nakikita ko dito. And then also, parating sa iyo is, yun nga, sinungaling or being dishonest. Dito rin sa sitwasyon, may pwedeng kasamahan sa trabaho, kasamahan sa trabaho, kapatid, anak.
basta in relationship, magulang, manyan. Dito, merong ako nakikita na taong hindi magiging unfair sa'yo. Ganyan. Or maybe ikaw hindi ka magiging unfair. Ganun. There's an unfairness situation happen sa this second half. And then parating may tao kasi dito na ano na ikaw or siya, they putting a guard pagdating dito sa sitwasyon. Halimbawa, ikaw magpuput a guard ka sa tao na yon or siya magpuput a guard siya sa'yo. Parang hando siya sa point na, ops, ganon. Kumbaga pwedeng titingnan ka lang niya o kaya is hindi siya ganon ka-operative. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Also, parating sa iyo, you feel, there's a, siguro in the past, may ganon, there's a deep one situation happen into your life or may mga battle ka na sinuong or talagang hinarap, no? Pwedeng hoping hindi ito tuloy-tuloy this time. Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo may mga actionan kayo, may mga didesisyonan or you want something clarity in your situation pero hindi mo pa yun makakamit this time. There's a corruption, ako na nakikita, maraming klase yung corruption. Pwede halimbawa sa kasama sa trabaho, hindi unfair siya sa'yo. Kumbaga ikaw lahat ang gumawa ng mga bagay-bagay, ikaw lahat na nagganito, pero siya, yung pinakamadali lang ang gagawin niya. Pwedeng ganun, maraming klase ang corruption. Pwedeng sa pera, halimbawa, yung mga tao na hindi nakapagbayad ng utang, may mga sitwasyon na gusto mo naghahanap ka na, gusto mong hustisyahan pero hindi mo mahusti-hustisyahan. Pwedeng ganun. Yun na nakita ko. Also, parating may tao magbibigay ng payo sa'yo or ikaw ang bibigay ng payo sa kanya. May outgoing, may paglabas din pala. May mga happening, celebration, coming. Ano dapat iwasan ni Pisces? Dapat iwasan ni Pisces. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Yung hindi mo pagtatrust sa intuition mo, yan, iwasan mo. You need to trust to your intuition. Halimbawa, lalabas ka ng bahay. Halimbawa lang halimbawa, lumabas ka ng bahay, tapos naisip mo na, maaraw naman, naisip mo na, mukhang uulan. Mag-trust ka na sa intuition mo, ibig sabihin, pwedeng umambon o umulan talaga. Diba? Kung ano man yan, basta iwasan mo hindi ka mag-trust sa intuition mo. Trust your intuition. Iwasan mo yung sitwasyon na is not to release or not to escape in a situation na kailangan mo nang i-release yung sarili mo. Or maybe ito rin is changing of decision making sa iba sa inyo. And you need to be aware, no, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa mga taong pinapahalagahan mo, sa mga pinapahalagahan mo sa buhay mo, trabaho mo, pera mo, sarili mo, number one. And then also is not to awake in the situation na kinakailangan mo nang mag-awake doon. And you need to learn from the past din ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mawala ka sa, parang clear mind situation is needed. And tsaka kailangan mo din kasi dito ng mental strength to do something na to start a new beginning or to let and go yung mga bagay, ganun. Tsaka huwag ka lang manifest ng manifest. Ganyan. You need to create, you need to pursue, or you need to focus in that idea. Ang sinasabi rin dito sa nakita ko dito. Make a decisions right. No, wag na ulitin yung nakaraan o mga nangyari in the past. Yun. Ingat ka rin sa mga sa mga salita mo, ganyan. Decision making, thinking. Tingnan natin. Ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan.
pamilya, ganun. Pagod ka, parang iba dito na parang nakakaramdam ka ng pagod. When it comes sa love, pwede when it comes sa love, yung iba dito is LDR, ganyan. Kung kayo is single, ay ganun. Parang ayaw nyo naman. Iba dito parang, no, I need to wait to the right person na darating sa buhay ko. Sabi niya ganun. Okay, sa mga single dyan, you need to be patient. Ang sabi dito. Kasi why? Kasi if you are more on patient, at kung hindi mo ipupush itong sitwasyon mo na gusto mo na talaga ng karelasyon, pwede kang mapigo. Don't push. You need to wait, ang sinasabi dito. Kasi pwedeng mangyari yung nangyari noon sa'yo. No? Same energy ang mahahatak mo. Kung kayo naman is in separation itong tao na to, kung kayo is in separation, kasi isa sa inyo is talagang sobrang napagod na. Wala na yung love. Naging moody yung isa, walang pakialam, nagkaroon ng, there's an emotionally manipulative. Meron din ako nakikita dito na sobrang hindi nakapag-focus, no? Ang isa sa inyo in this relationship. Kumbaga, kapag masaya, masaya lang. Kapag na, parang nahado na sa point na bahala ka, ikaw na yung mag-fix nitong sitwasyon na to. They, feeling free yung isa dito, no? Kumbaga nahado yung point na, I don't know why, pero kasi, ang inaano kasi nung isa dito, parang, if you want me, wait for me. Parang ganun siya sa nakikita ko dito. Kung gusto mo ako, magstay ka dyan at ipaglaban mo ko. Parang, ay, wow. Eh di wow, di ba? Sabi ko, galit si ate. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ano lang siya, basta masaya siya. Yun. Nagkaroon ng pag-block. Kasi itong tao na to, maybe ikaw ito ha. Kasi ang nakikita ko dito, itong tao na to is hindi siya pwede pagkatiwalaan, hindi siya pwedeng maasahan. Yan. Maybe this also is a controller person. Ganyan. Magulo, ang gulo, ano? Medyo naging magulo yung relationship hanggang napapagod yung isa sa nakita ko dito. Pero isa dito is nahahatak siya ng nakaraan. They still reminiscing or nahandan yung point na nagkakaroon siya ng pagsisiyasat sa nangyari dito sa relasyon na to. Naghahanap siya ng bakit ganun, bakit ganyan, ano nangyari, anong katotohanan, ano ba dapat gawin, kailangan ko na ba mag-move o kailangan ko pa talaga maghintay o need to pala talaga ng progressing, kailangan ko pa maipaglaban. Nandun sa point na yun yung isa. Pero I want apology, ang sabi niya dito. No, gusto niya pa rin ng partnership sa'yo. Sa nakikita ko dito, and I want to recover itong relationship na ito at gusto niya ng pagsasaayos. Pero may third party kasi ano, ang sinasabi niya dito is kung nagkaroon talaga ng third party, ay they willing daw siyang hiwalayan yung isa. Pero bakit nakikita ko kita dito na you're feeling independent, kung gano'n, ibig sabihin you are not ready. Itong tao na to, they lying ha, kung ako sa inyo, ay sabi gano'n, ginano ko na talaga no. Pero trust your intuition. Pero sa nakita ko sa kanya, sasabihin niya kasi sa'yo na, hindi kami, or wala na kami, pero nagsisinungaling siya as in. This person is very independent. They putting a guard pa rin niya sa'yo, o nahadun pa rin yung boundaries sa may mga bagay, o hindi pa rin siya hindi pa rin siya magsasabi sa'yo ng katotohanan. Kaya mag-ingat ka na lang kasi nakikita ko kasi dito is baka mapasok ka sa third party. Wag naman, di ba? Tandaan mo, you need to heal yourself. Ikaw lang makapagpapahil ng sarili mo. Nobody can heal you. Kahit yung past person mo, hindi kanya may heal. Yung tao na nakapagwasak ng puso mo o nakasakit sa'yo, tapos babalikan kanya, hindi. Hindi kanya may heal. Bakit ka magtatara sa isang tao na winasa ka na niya once, twice, thrice man yan, tapos babalik ka sa kanya to fix it? Hindi yun. Don't trust the person who broke your heart. Diba? Masakit yun. Huwag kang tanga. Uy, diba? Nagalit na si ate. Pero yun ang sabi dito. Pero it's up to you.
It's your life. Kung kayo naman is in relationship, hoping pwede kasi this is a busy time, pwedeng busy siya or busy ka sa mga bagay-bagay, kaya ang nakikita ko dito, medyo low or unfocusing ang bawat isa sa inyo. Pero you still happy sa nakikita ko dito. Pwedeng LDR din yung iba, no? I don't know why isa sa inyo maaring pagod or both of you is pagod sa nakikita ko dito. Maaring magkakaroon ng mga travel or ikaw may travel o may travel yung isa. Yun na nag-iisip or nahandun yung may mga kinaka-stress o may mga pag-aalala akong nakikita dito sa relasyon na ito. If they feeling pain or feeling broke or feeling depressed, may mga bagay na hoping hindi magkaroon ng separation, hoping hindi maging ganon. Pero ang nakikita ko kasi dito, pwede hindi kayo magkaintindihan. No, may mga bagay na hindi kayo magkakaintindihan. Pwede rin na halimbawa wala na kung LDR kayo or may mga pupuntahan, pwedeng doon sa separation na kailangan mag-separate muna and doing things ganun. Yun ang nakikita ko dito ng bawat isa. Pero yung nagkakaroon kasi ng pag-aalala ang isa sa inyo. Yun ang nakikita ko. May pananakit ng tiyan? Ako nakikita sa'yo? May sakit ka ba sa tiyan? May tao bang may sakit sa tiyan? Hindi ko alam kung basta part siya ng tiyan. Yun. May kabag ka ba? Nagugutom ka ba? Kung ano man yan, basta may ganun ako nakikita. Tingnan natin ang iyong money. Dito sa sitwasyon sa mga magkakarelasyon na walang third party, habaan mo pa yung pasensya mo, ha? Yun. Pwedeng dadaan kasi kayo sa medyo, unfocusing situation eh. Yan. Baka dahil sa busy lang, ganyan. Baka magkaroon, isa sa inyo maging moody talaga. Magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Baka maramdaman mo na feeling mo wala siyang pakialam sa iyo, no? May habaan mo pa siya. Baka mawalan ka ng tiwala sa kanya. Money. Money and work to, ha? Money. Pagod ka? Hala? Ano to? It comes sa money mo. Mukhang marami ka pagkakagasa. Mukhang may mga actions and movement ako pagdating na maaring ito is pagkakagastusan talaga, no? This time kasi, disorganize ka kasi sa pera mo. Yun ang nakikita ko. Siguro nga busy or marami kang action, maraming movement, maraming travel, malayo man o malapit. Yun ang nakikita ko. Maraming plano ako nakikita sa'yo. Iba dito may travel, Yun ang nakikita ko sa'yo, no? Madi-disorganize ka raw talaga dito. Kumbaga ay marami kang pagkakagastusan. Kaya may mga negativity or frustration na pwedeng magganap pagdating sa pera mo. Pwede rin na ito is rin kasi siya, pagod, ganyan. Or mga bagay na maraming actions na gagawin na magiging involve yung pera mo. Advice. Ay! Ayan, ate. May sakit ka? Alagaan mo yung sarili mo, ha? Iba dito may sakit eh. Baka bigla ka magkasakit o biglang sumama yung pakiramdam mo or someone into your life dito. Siguro andun yung mga sipon o bulag na talaga sa nakita ko dito. Ingat na lang kayo, no? Ganyan. Kung ano man yung mararamdaman mo, pahinga ka na lang kung kinakailangan. Kailangan mo daw dito ng self-care, ang sinasabi dito. And yun, may mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo. There's an offering ako nakikita. Either makaka-receive ka ng text message or communication or someone na may mag-o-offer o may ibibigay sa sa'yo. Dito, may mga unexpected situation happen into your life. Then, pwedeng makakaramdam
ka ng burnout, anxiety, chaos, pagod, feeling stagnant, ganyan, mga stress. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi mo kayang ma-accept, or may mga sitwasyon na parang you want to keep, na parang not to letting go something. Parang may mga bagay na hindi mo pa siya kayang i-let go. You're still holding in a situation. May mga ganun na ako nakikita. When it comes sa advice, ito na tayo sa advice ha. When it comes sa advice, make a plan. Make a plan. Don't rush, ang sinasabi dito. And then, kailangan mo daw i-release yung pain. Ay, ano yun? Nagre-ring yung tenga ko. Sorry. Yun ang nakikita ko dito. Haba yarn. Haba yarn. Haba nung ano yun, no? Nung ringing. Okay, yun ang nakikita ko dito. Kung ano daw, you need to open up sa mga tao na you trusted, tsaka forgiveness. Try to recover yung mga bagay na need to recover. Try to accept. And don't forget na magkaroon ka ng self-care. Save money. Kailangan tight. Kailangan mo maging tight. Kumbaga, no, wag lang ano, maging disorganized, ganyan. And you need to follow your heart in a good way. Ang sinasabi rin dito. At saka, kung kinakailangan mo din na ano, take a rest, no? Kailangan mo din kasi ng mental peace, o take a rest, rejuvenate, or mag-recharge ka hanggat kinakailangan. Bawi-bawi din. No, overthinking is no din sa nakikita ko dito. Yun. Value the person who value you, value the things na meron ka sa ngayon, ang sinasabi dito, and be generous. Hindi ko sinasabi na magwaldas ka o magbigay ka na ano. Kumbaga, in a good way. Ganyan. Yan ang sinasabi. Be stable. No? Arigato namaste. God bless.